Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Ang talk show para sa OFW, kwentong totoo para sa inyo. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Hello, universe! Hello, world! Hello, Philippines! Kumusta naman ang Luzon, Visayas at Mindanao? Andito na naman kami dito sa Bagong Pilipinas Studio, and this is your host, Marlene Craig. Magandang tanghali, umaga o gabi sa inyong lahat. Ang bagong talk show ng bayan, andito na naman. At ang topic namin ay siyempre very interesting. Ito ay tungkol sa pangkabuhayan para sa mga OFWs, seafarers at lahat ng mga Filipinos. Ang BPK, ang ibig sabihin ng acronym na yan ay Bayanihan Pangkabuhayan, Agarwood. Alam niyo ba yung word na Agarwood? Mamaya i-define yan. So magkakaroon tayo ng pangkabuhayan topic para sa mga OFWs, seafarers, at para sa atin na rin. Of course, with me are my beautiful co-host, Miss Ana Ducier and Miss Alma Antonio. Say hi, Ana. Ayan, hello! Magandang araw po sa ating lahat. At welcome sa ating talk show na Kamusta Ka, Bagong Pilipinas? At ang usapan natin ay patungo naman tayo sa mga agriculture. Kaya abangan ninyo dahil napaka-interesting na ating pag-uusapan. Ayan, Alma? Hello, agriculture. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kapinoy, welcome to our talk show. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Ang ating topic ngayon, mukhang hindi naman agriculture mga guests natin ang babata. Mukhang hindi magsasaka. Okay, continue Miss Marlene. Magandang umaga. Ayan, so mga ka-OFWs dyan, mga seafarers, mga kababayan. So bilang Filipino, napakahalaga na magkaroon ng dagdag na kita, di ba? And lalo na kung ito ay tuloy-tuloy, kahit ito ay nasa ibang bansa. So today, we have something truly unique na pag-uusapan at maganda tong pagkakitaan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa pagiging magkaroon ng smart investment. You know? So I'll welcome our guests kasi sila na liwanag sa atin kasi ito ay tungkol sa agarwood. Alam niyo ba yan? Yan yung pinakamahal na kahoy o punong kahoy sa mundo. Para siyang, they call it the black liquid gold. Yes. Mas mahal siya kaysa gold. Malalaman natin kung bakit. So, ayan yung mga experts natin na nagkagugwapuhang millennials, ang mga executive, siguro presidente at vice president, no? Malalaman natin yan. Sila ay taga BPK Enterprises Incorporation sa Pilipinas. Mga expert ito sa precious na punong kahoy ng agarwood na yan. Okay, ayan, let's welcome si Ken. Pero ang full name ni Ken is Mikel Kendrick Zalamea. Yan, tama, tita. Hello po, good morning sa inyong lahat. Ang sabi nga po ni tita, yan po yung full name ko, but you can refer to me as Ken. Ken lang, for short. Parang yung Barbie doll na boy, Ken. Ayan. And of course, yung other sibling ng gwapo-gwapo din, sa lista, ay si Kai. Ang full name ni Kai is Mikay Matthew Zalamea. Say hi, Kai. Hello, everybody. So, my name is Mikaya Matthew T. Zalamea, and you can call me Kai for short. Miss Marlene, parang pinagsama sila ng Kengkay. Ikaw, ano ka? Kengkay, tapos tayong dalawa ay Kengkoy. Kayong dalawa na lang. Okay, so, Ana, do you have a question? Yes, ang ating mga dalawang panauhin, kami ay may mga katanungan dahil ang agarwood ay
hindi masyadong kilala ng mga tao, no? Kung ano tong agarwood. So, can you tell us before we talk this business side, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ano ba ang agarwood? Bakit tinatawag itong liquid gold or black gold sa industriya ngayon? Okay. So, ang agarwood po kasi comes from a tree called Aquilaria. And ang ginagawa po kasi niyan is, tuwing nagkakasakit ang tree, ang kinalabasan niyan is called agarwood. So, it's a black resin. It's a dark resin. It's very fragrant. Tapos ginagamit siya in mga luxury perfumes katulad ng Tom Ford, ganon. Chanel. Chanel. Also incense, ginagamit ng mga tao sa Middle East. And some medicine also. Yeah. But it's in India and China. Yeah. India and China. Yes, po. Alam ko kasi one time gusto namin magbenta ng daddy mo sa mga Chinese na interested. So, ginagamit pala yan ng mga temples, mga Buddhist temples. Pag meron ka pala ng incense ng agarwood, first class na temple yan. At hindi lang, pag ang bahay mo, may incense of that scent ng agarwood, high class na pamilya ka o bahay na yan. And yung agarwood na yan, di lang yan sa incense ginagamit. Ginagamit din yan na pag meron kang kahoy nun, na nakadisplay sa living room mo, ay yayamanin ka ang tingin ng mga tao sa iyo. Tama. Nakita ko yan sa Middle East ang mga woods talaga yung essence na amoy, mamahalin. Oo. Yes, po. At lahat ng mga pabango na may agarwood scent, mahal. Tama. Tama po. So, how do you explain, guys, kung paano yung bibili kami ng agarwood sa inyo para gawin namin pabango? Ano ba yan? Per kilo ba yan? Di ba? Paano ang bentahan ng agarwood? Mamaya. Sige, mamaya sa mga of course, makikita nila ngayon yung agarwood kung ano siya, no? So, yan as an investment and potential, especially potential for our OFWs and seafarers at sa atin na rin Filipinos. So, ayan, Alma, may katanungan ka ata kanina. Napaka-interesting po ito ngayon, ano? So, paano naman ito nagiging oportunidad para sa ating mga kababayan sa abroad na how can OFWs and seafarers participate kahit nasa ibang bansa sila? Oh, so we actually have a franchise program po para sa aming mga OFW at seafarers. So, pag nag-invest ka po sa program namin, we have 3 different packages po para sa mga taong that wants to plant or wants to take care of trees. Yung 15,000, 30,000, and 60,000. Yung 15,000 package po namin, may 8 seedlings po kayo na ibibigay namin with the right permits po na yun, alagaan nyo yung tree. Tapos pag nag-grow within the span of 5 to 7 years po, bibilin po namin lahat ng produkto na magagaling doon. Yes. And sorry to add lang din, baka isipin kasi ng tao, wow, 5 to 7 years, ang tagal naman. So, doon nga sa packages namin na ino-offer, may cash crops yun. Anong mga cash crops natin? Opo. So we have different cash crops like chili and lemongrass ata and yung citronella, yung Yun, ginagamit citronella. po. Yes, So, so ang May kasamang Opo, may libreng citronella kasama tree. rin sa mga packages, seeds tita. po yun. Mga seeds ng Tapos citronella. pag na-process Ano po pa? yan, Lemon. lemongrass ata po and Lemongrass. chili. Basta And yung, chili. opo, chili. Yes. Yung spices po na mapapackage po namin, tapos mabibenta din po namin, bibili din po namin yon. Yes. Tapos, within 1 to 2 1 years to 2 po, years ang ROI. yung ROI ng initial investment, Yes. okay na po. Kasama yung mga tatlong yan na in the package. Opo. So ang sinasabi nila po, kasi yung investment, hindi yung magme-member kayo sa BPK Enterprises, magbibigay kayo ng pera. Hindi po. Kung gusto rin nyo, magtanim kayo sa inyong backyard. Kung o kaya may extra kayo na farm, let's say, yung sabi niya, 8 seedlings, bali equivalent to 8 trees. 8 seedlings. Okay? So, one. Magiging 8 trees siya. Ngayon, sabi nga ni Ken na, ang tagal naman. Hindi, in-explain ko nga kanina sa aking PA
na sabi ko, yung isang seedling, pag lumaki na yan, after 4 years, equivalent to approximately 250,000 ang bayad pag bibilhin yan ng company. Yes. Na maganda siya. Tapos, pag 7 years, mas mahal, around 400 plus approximately, yung 3 na yan. So, para kang nag-invest lang ng pera sa bangko, na mas malaki ang kita. Oo. Yes. Di ba, no? So, yun ang other part of investment sa BPK po. Kaya binibigay nila po yung mga presyo ng 15,000 pesos equals to 8 seedlings kung gusto nyo pong magtanim. Kasi, kaysa bibili kayo ng mga mamahaling tanim dyan, di ba may mga mamahaling tanim gaya ng mga Taiwanese palm, yung may red o kaya yung bamboo na sabi nila na purple bamboo, black bamboo. Kasi may mga taong may iba nangongolekta ng singsing, mga diamante, yung iba nangongolekta ng mamahaling halaman. At saka yung halaman na yan, investment din, pag napaganda nila at napalago nila, bebenta nila yung na-prune nila. So, eto rin, instead na bibili po kayo ng mga bamboo-bamboo na yan, eto na lang. Agarwood na lang. Agarwood na lang. Para lang, lalo na sa mga pag may anak pa kayong maliliit. Parang investment niya, kaysa pupunta kayo sa mga insurances, educational insurances, di ba? Bibili kayo. Meron nga nag-close, di ba? Nagbayad nga yung kamag-anak ko. Tapos nag-close, alam niyo na yung company na yun. Eto, at least, ikaw mag-aalaga doon sa likod mo lang. At tutulungan ka nilang mag-alaga, di ba? Oo, may procedure kayo. Yun. Ano yung procedure sa pag-plant? Oo, pag-plant. So, we actually have 2 experts. I'll talk about the farming side. Kasi meron kaming expert, yung pangalan niya po si Edgar Allan Monreal. So, siya yung point person namin in terms with intercropping. So, yun nga, you need to have a specific type of shrub na pwede mo ilagay na katabi ng agarwood para hindi sila mag-away para sa nutrients. So, pwede po yun. Siya pa yung nagsastudy nun. So, siya din yung may alam kung paano yung soil. Kasi for the soil, kailangan may specific pH level na kailangan yung tree para lumago siya ng malaki. Paano yung pH niya? Like, pH niya wag masyadong dry, may plasticity, may pagka-wet or muddy or anong klaseng soil? From what I know, it's between -5 to -7 pH level po siya. Yun yung kailangan. So, dapat pH 7 acidic. level, Apo, a oo. little bit. Acidic. So, checkin mo talaga para mas maganda ang pagkalago. So, hindi pala siya pwede kung basta-basta lang. Kung saan-saan. So, hindi siya pwede sa mga baybayin. Lalagay ko sana sa condo ko sa balcony. Ay, maliit masyado kasi malaking tree yun. Medyo malaki yung tree. Hindi, siguro habang lumiliit pa, pwede sa banyo mo. Gaano ba ka-tall yung agarwood? Gaano kataas? It depends po kung how old po yung tree talaga Pero may mga ibang tree na nasa wild na 100 plus years old na sobrang laki po, tita. Gano'n. So, hindi po siya Ano yung malalagay mabango? sa Yung likod sabi mo ng kanina, bahay. Ken, yung nagkasakit yung puno. Ano yun? Ayun, so doon naman tayo sa inoculation ang tawag. Inoculation. Diba Kaya pala inoculate Yes, para tama. magkasakit siya, para maglabas siya ng black ng black, oil. ng resin. Like resin. Wood ang tawag, yes. Anong tawag doon? Wood ang tawag. Oh. So, So, parang ini-stimulate mo na lalabas siya ng Yun resin. yung ginagawang pabango, perfume. Opo, actually, yung tree mismo, hindi pa siya nagiging agarwood once nag-grow siya. Kailangan mo muna siyang inoculate para Stimulate mo yung... para magkasakit yung puno at resin. maging agarwood siya. Ang galing, no? Dapat No? magkasakit kasi ang halaman, pag magkasakit, papatayin mo na, Patay tapon na, mo na. di ba? Yes. Pero ito, make it get sick. Wala ka palang lugi dito, no? Sa agarwood. Yes, walang lugi pero syempre, you have to take care of it. Oo. 'Di ba? Hindi naman ang magandang bagay hindi naman madali. So Yes. kailangan mo siyang Saka alagaan. pera yan, alagaan mo, di ba? Alagaan mo Opo. 'yun. Opo. Kasi magiging 250,000 after 5 years o 400,000. Yeah, very interesting, no? Yung liquid niya. No? May Opo. hangganan ba yung buhay ng agarwood? Oo. May ba? May life. Kailan ba siya? 10 years Oo, lang ba siya? may Oo, lifespan. Na pwedeng May life, yes. Hanggang ilang No, taon? Since they're in the wild po, hanggang 100 years plus kaya. Mm-mm. Oh!
You can hold it po for a very And long by time. the Under the way, right yung condition. kanya, correct me if I'm wrong, yung leaves may use, yung mga bark, may use. Yes Kasi ang po. bango-bango nun, pag yun ang isa incense, yun ang ibe-burn mo dun sa, sige, meron silang incense, kuha ng mga Chinese, di ba? Ano daw lang, holder, na isiset lang nila, i-fire nila, tapos yung bark na yun, kahit ang liit, Yes. buong mag-araw na yun. Siguro Tama. nakita mo na ba? Anong ini-incenso doon? Yung incenso mismo o yung bark? Miss Alma? Yung hindi Oh. yung bark, ay sorry. Hindi, okay. Pala. Sabi mo nakakita ka. Hindi, marami akong nakaamoy. nakikita yung mga ganong sinasabi mo para sa Chinese. At meron din silang bilog na sinisindihan. Oo. Alam ko amoy wood yun eh. I don't know. Pero yun talaga, parang wood ang amoy ng mga... Nakita ko sa YouTube yung parang ano siya, no? Yung tawag dito, yung by piece. Para siyang Bark. cinnamon. Bark, fire oo, stick. yung bark nga, di ba? Oo. Ayun nga nung pinakita namin sa mga Chinese. Ano ba yung istorya ko yun na? Hindi ko pa yung Gustong bumili nakikita sa nila. personal. Oh, Gusto ko makita. So, Oo. anyway, so yan yung sinasabi nila sa investment side kung kayo mismo yung magtatanim. Ngayon kung wala pa kayong 15,000 o at iipon pa kayo, di tulungan nyo kami magkuha ng mga taong interested na magtanim. Instead na Yes. magtanim sila ng kung ano-anong mga tinatanim sa backyard nila, especially kung maganda yung soil nila. You know? So, yun nga, pakicheck nyo na rin kung -4, -5. -5 to 7. -5 to Can be 7. mistaken. Pero yun po yung Pag advice 7 namin. na is that means below 7 na. 7 is always the neutral, di ba? Yeah. So, below 7. Depende. So, malalaman. So, siguro, pag yung gusto nyo na mag-invest, padala nyo lang yung type of soil nyo. Kami na magsasabi kung okay na yan sa Agarwood. Yes, Pero opo. natatanong rin nyo sa Bureau of Forestry. Alam na nila yon. O sana, Department of Natural Resources, kung meron kayo sa tabi-tabi dyan sa probinsya nyo, sir, tama ba itong kung gusto kong magtanim ng agarwood? Sila na mismo sasabihin kung pwede para sa agarwood po yan. Marlene, may tanong ako kay Ken, di ba? Kasi Po. mostly sa mga nanonood sa atin, mga OFW, hindi man ganun kalakihan ng mga kanilang mga salary. So gusto nilang mag-invest. For example, yung 15,000 nyo. Gaano katagal at paano sila kikita dun sa kanilang ininvest na 15,000? Ayun. So, like, ang sabi ko kanina, 5 to 7 years, baka matagal. Pero doon nga po sa na-mention ko sa mga cash crops po namin, actually 1 to 2 years ang ROI nun. Yes. Dahil dun sa mga package yes. na Sa mga halaman, na packages. lemon, Opo. lemongrass, ano pa yun? Ayun, may Chili. backup. Ibig sabihin chili, may citronella. backup. May iba pa, tita. Citronella. May Opo. backup sila. Yes. Opo. Kasi ang chili, ang mahal-mahal. Yeah. Yes. Tapos every 6 months po yung harvest nun. Ayun. So, 2 years pa lang, 1 may to 2 ROI years. ka dahil dun sa package plants ng Opo. lemongrass, chili, at saka Citronella. citronella. So, hindi pa po kasama doon ang agarwood. Magsimulan na ako sa chili, sa lemongrass. Patatanim ko sa Canada, Vancouver yun. Opo. Pwede ba yun sa Wow. malamig? We'd have to make Saan sure. ba ang Yeah, we have to pinakamarami make sure nating with our agarwood dito sa Pilipinas? Sorry pa. Most of our plantations na Yung nakikita po plantation, namin, saan po ang marami? Davao po. Sa Davao po, madami. Sa Ay, Davao. talagang known sila for the most fertile. Yes po. So yun, tita, actually, yung agarwood is more of a bonus since nag-ROI ka na after 1 to 2 years with the Oo. cash crops pa lang. Diba? So, if naalagaan mo ng maayos After 5 years, meron ka pang mas Aquilaria malaki. 3, yes. After 5 to 7 years, mas mataas pa ang kita mo. O, di ba? At 7 years, mas mataas Tsaka ang pa. kagandahan, may buyer na po kayo, di ba? Yes, Oh, yeah. assured buyer kami. Assured Sure buyer. buyer. Sure buyer. Assured buyer, meron. Kami ba ang magtatanim nun or mag-i-invest lang kami to put to your business? So, sige. Kayo po yung mag-i-invest kayo. So, bibili po kayo ng seedlings po sa amin. Tapos, kayo po yung magpa-plan. Magtatanim. Opo. Sasabihin lang sa iyo kung paano gawin. Tapos, Opo. checkin lang So nila. pag malaki na siya, kukunin nyo na. Oo. Opo. Ganon. Yung process po. I see. Ngayon ko lang naintindihan. Kasama na po yun, tita, yung inoculation. Akala, Yung Sa- inoculation, yung company ang pupunta para mag-inoculate. There are two ways, tita. Pwedeng ikaw or pwede kayo mag-avail ng services po namin.
Kung madali lang, ako na mag-inoculate. Ako nag-inoculate sa kapatid ko eh. Opo. Actually, I was able Check. to Pero go pag to 3, Thailand. madali na lang. Kasi my brother mentioned kasi dalawa yung expert namin. Si Alan tsaka si Witsawa. Yes. So Witsawa is from Thailand. I was able to go there for 1 week Aha. to learn about how to inoculate agarwood. Aha. So when I Thailand s- yan sa Sa Thailand. Thailand, yes, Okay. 1 week. Opo. So I learned kung paano inoculate yung agarwood. So basically binubutas siya tapos that's specifics na but will help you. Will Aha. teach you how to do Okay. it. And I'm sure my video, how to do it. Ah. Yan yung Paano how for- to do I it. have a question. Paano kung wala akong lupa and then I want to invest? Mm. To invest to your company. We also have a different program for that. Okay. So, we have our referral program where magpo-post ka lang po, may sarili ka pong link once you join. Well, if you have your account, magpo-post ka ng link. And then every customer that we get through your link, may bayad kang makukuha. Maganda rin So, Ay, marami kang kaibigan. Nagpo-post lang ganon. kami sa FB namin. So, tapos, Opo. pag may nag-tanong, comment, Opo. yan. Basta mag-register siya, may specific code na mabibigay namin sa inyo. Tapos ilalagay niya lang po pag nag-register siya. Tapos yun, may pera ka na nun. Sige, Ayan. popost na namin. Opo. Forward mo na sa amin. So lahat ng mga sinasabi ni Ken at Kai, ipopost natin sa YouTube. Yeah. At saka sa Facebook at Yes. Instagram at Oo. saka TikTok. So, Hindi, tsaka very interesting, ibang klase. di ba? Ibang klaseng negosyo, Investment. pangkabuhayan, di ba? Kung wala kang ginagawa, pwede ka nang kumita, right? Yes. So, yun nga yung maganda yung question mo kanina. Actually, question to ni Ana. Ana, gusto mo? Ito, gusto naming malaman kung ano ang security ng aming investment. Gaano katagal, natanong na kanina, no? Yes, Bago kumita ang returns. Yung sinabi niya kanina sa 15,000, for example, na Yes, po. kwan ko, pesos. Tapos may sa package na yan, may kasamang ilang seedlings ng chili, lemongrass, at saka citronella. It depends po sa anong soil because we have an expert po for that. So, iba-iba kasing soil yung ano, Eh diba? kung kunwari parang maganda ito for planting, for Opo. example. Sabi mo, after 2 years, dun pa lang sa package na extra ng chili, lemongrass, Opo. and citronella, kikita na sila. Opo. Parang magkano kikitain ko dun sa citronella? At saka ito, after 2 years. Yung alam ko po, yung chili yung Mataas. mataas ngayon. Mataas. Ang return. Yeah, Yeah. so baka before 2 years, may ano ka na. Ilan ang seedlings bibigay mo? For the 15K, if I'm not mistaken, 200 seedlings po yun eh. 200 Ay, 200 seeds. Seeds po siya. mismo. seeds ng chili. Chili po. At tapos yung lemongrass, ilang seedlings? 150, mga ganun. Mas malaki po 150. yun eh. Marami, mabilis yun, no? Opo. Kasi ang Ang daling chili palakihin mabilis. ang lemongrass. Tapos yung citronella, Mga ganun din po. 150. oh yan. Imagine. Kasi di ba ibebenta mo yung dahon ng sili, ibebenta mo rin yung sili. O di wala ka rin lugi talaga doon. Opo. Kasi opo. nabebenta yung dahon ng sili, di ba? Pantinola. Ayan. So, dyan, ganon kabilis yung return. Kasi alam kong chili, madali maraming puno. Opo. Imagine yung maliit lang na pack na ganyan sa Rustans, 75 pesos na yun eh. Mm-mm. Mga 20 pieces lang na chili yun. Opo. So, mabilis talagang RI. Ang ganda na isip nyo yan, no? Habang Oo, ang nag-aantay kayo galing, ang galing. ng 5 years, 7 years. Kaya meron naman shout kayong- out kay Sir Manry. So, yung 15,000, mga magkano ang return ko? Kaagad ba? Baka bubunga na yun after 3 months, 6 months. Ganun. 3 and 6 Hindi. months yung unang initial na mabubunga siya, diba? Bunga. So, of course, may mga konting kailangan na fertilizer, ganun. Kaya, yung prediction po namin is 1 to 2 years. 2 years talaga para madoble na yung ROI mo. parang So, ganun from po. your 15,000, 30,000 ang babalik sa'yo, ganun. Or Kung more. maganda po yung ano. Yeah. O yung ani. Depends Opo, sa'yo. yung Yeah. ani. Gano'n Ang kasi. lemongrass madali eh. Mm. O kahit itanim. saan tumutubo yun eh. Hindi yan. Ang bilis. Oo. Dumami. May So, mga certain places na pwedeng magtanim ng agarwood dyan sa Antipolo, Pangasinan. Pwede ba yan? That Oo, would depend Pangasinan is tita, good. sa like my brother said, dun sa conditions ng soil, soil. ng weather, ng surrounding Okay. plants din. So,
Ayan din kasi ang medyo mahirap sa agarwood. It only grows under certain conditions. We have So, an if, expert for that naman. opo, so Yeah. doon nga po sa soil, sa surrounding plants, doon din sa, importante na yung katabi niya, hindi pwede, kakainin opo. nung Yes. yung nutrients and acidity ng mga roots. Mm. Kaya dapat may mga kailangan ba compatible. watery yung lugar? Watery? Hindi, Hindi Parang naman. bamboo, masyado kailangan, po. di ba? Watery? Hindi ba? Parang forest, like yung ano siya eh. Forestry siya eh. Mm. Like Kaya- kunwari tita, ang surrounding plants ng agarwood dapat hindi rin masyadong mataas because masasapawan ng sunlight yon. Parang gano'n. Okay. Ayan, kaya, interesting doon pa lang sa, by the way, yung lemongrass ha, pag marami kayong lemongrass na plantation, kukunan din kayo ng mga bumibili ng mga essential oils. Gumagamit kasi ako ng lemongrass. And also, yung lemongrass, ang daming pwedeng gawin or which is good for the health. Ako ginagamit ko kasi it's antibacterial. When I have colds, I mix it with lemon or calamansi, nawawala yung colds ko. Tapos pag meron akong stomach flu, ang lemongrass is antibacterial din. So it's very safe to drink. And also pag yung problem sa pag-iihi, maganda rin siya sa kidney stones and kwan. So, ang dami. So, it's a matter of yung kanino yung benta and then you have to educate your buyers. Pero sinasabi ko, ang lemongrass, ang dami pong panggagamitan. Iba na promote ko, no? Pero dahil sa package po, tutulungan nila po kayo habang nag-aantay ng 5 taon, 7 years, na itong mga lemongrass chili also. Yes. It's very rich, 'di ba? Anti-cancer 'yan, 'di ba? Yung English ng cayenne, 'di ba? Ang dami ng bumibili, ang mahal po. Ginagawang paste 'yan, 'di ba? Ng mga tapos ginagawa lang yung pepper, yung alam mo sa pizza. So maraming use 'yang. Kausapin niyo lang yung mga restaurants na famous na mga chains, bibili na nila yung chili nyo. Tapos ano yung sabi mo? Citronella para sa lamok 'yan, 'di ba? Alam na. At saka yung scent na 'yan ay binibili rin. Yes. Okay. Kaya mga ka-OFW, mag-invest na kayo. Talagang passive income talaga to. 'Di Eh, ba? karamihan ng mga OFW, mga nasa probinsya yan eh. So may mga lupa sila, may chance silang mag-invest at mag-business itong business na agarwood. Yeah, pero yung question natin, yung gusto kong ulitin nila yung kung wala kang lupa pa, 'di ba? So, pakiulit uli yung paano sila kumita. Na mag-refer sila sa amin ni na Alma, Ana at ako. Opo, Ako tita. tawagin So, niyo. may referral program po kami. So, if wala po kayong lupa, if madami kayong kaibigan naman na meron, mag-refer lang kayo tapos it's as simple as that. Refer someone tapos mag-go through niya yung process, makita kayo. As simple as that. Yes. Magkano yung ganyan na refer? Depende sa magkano. Kunwari Depende naka-refer siya din ng po sa package 5 na na tag kukunin. 15,000. Magkano Depende kita sa niya? package daw. Opo. Kaya Depende nga, sa package. 5 tag 15,000, magkano kikitain niya? Alam ko 300 per 15K package. 300. 300 pesos per one na 15K package. Yan yung makuha niya, referral fee. Referral After fee. 300 pesos Opo. per 15,000 na Opo. package. So, 300 times 5, magkano yun? Kumita ka ng 1.5. 1.5. Saliva lang yun. Sinabi mo lang. Opo. Kaya kanina, sabi ko, interested na kaagad yung PA ko. Sabi mo sa mga friends mo sa Japan, kasi sa Japan, mga OFW, unlucky kumita. Tapos karamihan sa kanila may mga lupain sa Yeah. kanilang mga probinsya. Yes. So, ang ginagawa nila, nagpapababoy. Di ba? Babuyan and manukan. Minsan baka mamatay pa yung mga manok pag maraming bagyo. Maanod pa sila. Ito, siguro, paano pala? Pwede bang ilagay mo muna sa pot kung maliit pa yung... Paano bang pagbigay nyo ng seedlings? Meron ng leaves o seedling talaga? May mga leaves na po. Parang sprouting siya na parang siguro Nursery. ganito. Opo, ganito na. Kasi usually, mataas po yung mortality rate ng tree mismo. Kaya seedlings na po yung bigay namin na may power na siya. Na medyo matangkad na siya. And you can like take care of it mismo. Hindi na siya basta-bastang mamamatay. So hindi yung seedling mismo. Yes. Yung seedling na yun, So, siguro mga ganitong katangkad. Mahalaman na siya, pero ang tawag pa rin kasi nursery seedling, di ba? Meron ng leaves, di ba? Opo. Gaya ng tinatanim nating
mga bamboos, kamito, minsan binibili mo na sa nursery, may Opo. leaves na. Kasi kung seedling pa lang, mag-aantay ka talaga ng matagal pa, di ba? Opo, So, opo. as it is na, pag bibilhin mo, so ide-deliver sa kanila. Opo, So, i-deliver po sa kanila. 8 pieces na ganyang kahaba na yung tanim. Ang question ko, pwede bang ilagay ko muna sa malaking pot? Yung pag-arrive po sa pag-deliver, nasa pot na po siya. So, you can put it in a pot. Pero pag maayos kasi yung pag-alaga nyo, Oo. edi mabilis siyang lalaki. Pero pag iniwan nyo po sa pot, parang Wag, baka yung lumusa. habang nag-aantay sila, for how long? Last 10 minutes. For how long? Siguro, isang month lang yung ganun eh. 1 Kailangan sa month lupa lang siya. na pwede siya nasa pot. Opo. And then, ita-transfer mo na Na. siya sa Opo. land, syempre, do sa Opo, lupa. opo. 1 Ayun. month lang. And siguro I'd like to clarify lang din tungkol dun sa passive income. Ang sa amin po kasi, agarwood, only 2% of agarwood naturally produces yung resin na yun. So like I said, plantation, inoculation, hindi ko siya masasabing passive income. Talagang you have to take care of it ng maayos. Na maayos muna. Yes. Muna, ganon. Tama. Well, hindi naman siya parang 5 to 8 Yes. 8 to 5 job na kailangan mo kailangan mo siyang tutukan ng the whole day. Hindi. But you have to pay attention. Yes. Hindi siya passive income. You have to Oo. take care of it para kumita din kayo. Oo. Oh, ayan. So, lahat ito makikita nyo sa brochure namin. So, pag pinanood itong buong interview, andun ilalagay namin mga video clips, lahat ng mga question nyo andun na masasagot. Ngayon, so, pag gusto pa ninyo, syempre, meron tayong contact numbers Yeah, for doon. more details, saan sila makokontak, syempre. Yeah, sa akin. Joke. Oo. Kasi Yan. ako Sa, mag-refer. ano, sa, Sa- kamusta Pwede ka? po kayong tumawag o mag-send ng message sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas FB. Yes, and of And- course sa YouTube. Sa Kayo- YouTube, pwede yung mag-comment. Yes. Tapos, saka namin ibibigay sa inyo yung contact number ni Kai At and yan, Ken. Ken. Pero, syempre, First World Pilipinas, ang BPK Enterprises, syempre alam natin. And ang kanilang company office is in Quezon City. Ayan. So, yung phone number ko, bibigyan natin, 0977-174-8384. Or PM me, Marlene Craig, or si Alma. 0967-442-8664. Yan, si Miss Ana. And of course, follow us and subscribe na lang po sa ating YouTube channel na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. And of course, sa ating Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. You can message us. Thank Kasi you. kami po yung kasali sa OFW Federation ng Pilipinas. So ito po yung aming pangkabuhayan na i-offer para sa ating mga OFW, seafarers at mga kababayan. Ayan, Ayan. makikita natin Anything doon. to say? Last words? Sa socials ba namin, tita? Ay, Yes po. sige. Ayun, so may website po kami, www.bpk.app, and may mga social media din kami, but our main one is Facebook. So search nyo lang po sa Facebook search bar, Bayanihan Pangkabuhayan, and you'll be able to find us there. Yeah. Pasensya na, hindi namin mabigay yung mga numbers namin. Baka Kasi iba na. active. Kontakin na lang kami. Yung And- number kamusta na ka? lang namin. Oo. Pag gusto niyo malaman kung Kung pa-cute about kayo sa- sa kanila, sa mga tita ka muna. Opo. Okay, Kai, last Yeah. words. And don't be scared to invest. We have experts all on the way and are ready to contact. If you have any questions about planting or inoculation or everything, we're all prepared in our program. We have the best technology to be able to help each and every Filipino with their investment. Yes. Ay, yeah. One more. Yes. Last na lang po, please support this podcast kasi Opo. syempre Thank you. in-head to ng aking mga magaganda. Ganda. Titas. Ate, tita. Opo. So, Ayan. please support and well, Yeah. I wish you guys the best. Yes, Thank kasi you. salamat sa inyong dalawa Thank you at po. sa Thank you din sa mga po. nanonood. Kasi ang Kamusta Ka Bagong Pilipinas ay tungkol po sa mga issues at mga Negosyo. pwedeng mga bagong pakikinabangan at benefits para sa OFW seafarers at mga Filipinos living abroad. And we are in partnership with bagong BPK, Bayanihang Pangkabuhayan Pangkabuhayan. Enterprises. One is Agarwood.
O mga Ayan. ka-OFW, mag-invest na. Ang gagwapo ng ating mga Kaka-meeting nyo. Ayan Ana? po, sa next episode po natin, abangan ninyo uli at maraming salamat sa ating mga guests na from BPK Enterprises Incorporated. This is Anna Dozer. Follow us sa Facebook and YouTube. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Ayan, thank you din sa ating mga technician ngayon. Yes. Kay Kuya Angelo. Kay Kay Jason, kay AJ. Ayan, at siyempre sa ating program director ng Bagong Pilipinas, Miss Si Jillian Jillian Pascual Pascual at Miss and- Avila, Alicia Avila. And of course, this is your host, Marlene Craig, saying, always watch for us. At andun lahat ng mga information about BPK sa YouTube namin. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Ang talk show para sa OFW, kwentong totoo para sa inyo. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Thank you. Thank Thank you.